Okay, ngayon dumako na po tayo dito mga kababayan. Dito po sa eto pong mga iba't ibang mga friends ni Christian na imbis na gumit na, iba ang iba ang timpla. Sabi ko nga po sa inyo, wala akong problema, magkanya-kanya, magkagalit-galit tayo. Sumama kayo sa DDS, hindi namin kayo pangihinayangan. Aray ko. Sabi ko sa inyo, Ma'am Christian MG, shout out. Yung mga dilaw, sumama kayo sa DDS, sasabay-sabay na kayo. Aray ko. Okay? O, dumako na tayo dito kay Christian. Si Christian, ha? Yung gumulpe kay Libayan. Aray ko. Ah, vlogger na nasabi nga niya na either one of the two lang yan. Sabi niya, di ba? Either tanga si PBBM or kasabot siya dito. And nung narinig ko to, nakikita ko talaga na talagang na-frustrate. Yung alam mo, yung sobrang frustrated siya sa sitwasyon. Kaya niya to nasabi. At it was, ang justification, it was done in a question, as a question. Pero sinasabi nga niya, it's one or the other. Hindi daw yan lalabas dun sa dalawang choices na yun. Either tanga daw or kaya kasabot siya doon. Ngayon, sa mga may hindi alam, nabanggit ko kanina nung nag-start tayo ng show na si Christian, matapang talaga magsalita to. At by the way, ilang beses niya ginamit yung word na tanga. Maraming beses ko na narinig sinabi niya yung word na tanga. Sa mga tawag niya sa mga ibang maraming politiko, tinawag niyang tanga. Tinawag din niya yung mga supporters ni Duterte na ayaw maniwala sa katotohanan, na nabubudol, na tanga. eto Christian, Sir Christian, ha? Okay yan. Tumawag siya ng tanga sa politiko. Pero the fact na gumawa siya ng pagpipilian, iba yon. Okay? Iba yon, Sir Christian. Ha? Tanga o kasabwat? Saan ka pipili doon? Aray ko. Di ba? Saan ka pipili doon? Either tanga o kasabwat. Aray ko. Di ba? Tsaka yung sumisita po sa amin na grupo, hindi po kami binayaran dito para umatake. Sadyang ganito po yung grupo namin, nakilala nyo naman. So, ganyan po kami, simula po sa Tito Vic and Joey. Kung kilala nyo po kami, kung matagal na po kayo subscriber namin, ganito po talaga kami. Pag nakita namin na may kamalian na kailangan ipagtanggol, pagtatanggol namin, katulad nga po namin, tinagtanggol namin Tito Vic and Joey. Ayan po. So, ganun po yun. Kasi kapag mali, kailangan itutuwid natin. Hindi yung mali na nga, sasangayunan mo pa, momolestyahin mo pa, kibuloy yun. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Aray ko. Diba? Kung matagal na po kayo na subscriber namin, ganito po talaga gawain namin. Pag nakikita namin na hindi talaga dapat yan. Magalit na kayo o magalit kayo, ganun talaga eh. Gagamitin natin tong platform na to, hindi naman po tayo lumaki ng ganito kalaki. Hindi naman malaking-malaki, pero hindi naman tayo ganito kalaki kung hindi natin ginawa yung bagay na nararapat. Di ba? Ang mahirap kasi sa iba, mali na nga si Christian Esguerra, ayaw yung pagsabihan. Pagsabihan nyo yung pusang inang yan.
Di ba, Alex? Mami Chris Rose? Mali na nga eh. Ayaw pa pagsabihan. Oh. Hindi, pag mali na yung kasamaan nyo, huwag niyong kampihan. Pagsabihan nyo. Di ba? Pagsabihan nyo. Eh sa amin, may sarili kaming palo. Pag sinabi sa amin mali, mali yun. Oh, mali. Hindi yung mali na yung kasamaan nila, ayaw pa pagsabihan. Di ba? Wala namang masama eh. Anong kinakatakot nyo kung nagkamali kayo sa reaksyon? Nagkamali kayo sa vlog, sa pagbablog nyo? Wala namang masama eh. Hindi naman kaduwagan yung sinasabi mo nagkamali ka sa pagre-reaction mo. Nagkamali ka sa pag-a-analyze mo. Nagkamali ka sa part mo. Anong kinatatakot yung pusang inang Christian Isguero na yan? Aray ko. Diba? Huwag niyong kampihan pagsabihan nyo. And, guess mo sino pa tinawag niyang tanga? Tinawag din niya yung sarili niyang tanga. Mind you, I'm sure it was self-deprecating na parang medyo may konting humor doon. Pero sinabi niya sarili niya, ako din, tanga din naman ako paminsan-minsan sinasabi niya. Ito lang, Sir Christian. Pag matapang ka, katulad ni Christian Isquera, huwag kang iyakin. Iyakin yung bata nyo eh. Sir Christian. Ha? Iyakin yung bata nyo. Gusto niya siya lang naman niyurak. Pero pag siya niyurakan, iyakin. Aray ko. Diba? Aray ko. Kapag nagyuyurak ka, Christian Isguera na tanga, mag-ready-ready ka ng sarili mo, na balikan ka. Hindi ikaw lang ang gusto mong bida-bida palagi. Aray ko. So, hindi yun yung isang beses na ginamit niya yung word ng tanga. At ang pinagkaiba lang kasi, ay yung mga tinawag niyang tanga, hindi yung presidente. Siguro may natawag siyang mga kongresista ng tanga, may natawag siyang mga senador na tanga. Pero ngayon ang tinawag niyang tanga ay yung presidente. Kaya dito, nakikita ko kung bakit may mga nagalit na mga BBM vloggers. Pero mabait to si Christian. Mabait to. Mabait to si Christian. Saludo tayo dito, mabait to. Hindi, kay Christian, okay tayo. Kay Christian, kupal yan. Christian Isguera. By the way, Jepoy, shoutout Maya, shoutout sa inyo yung Mabol. Shoutout po sa inyo. Tsaka Pogi pa, no? Pogi rin, no? hindi ko dinedefend si Christian. I'm just analyzing yung both sides na nakikita ko dito. And yung siguro syempre nakaka-offend yun. Kasi nga, ito isang tao na si PBBM, isang tao na you look up to for the vloggers and the supporters of BBM. So, for him to say na parang either tanga siya o kasabot siya, siguro nakaka-offend nga yun. At dito, bumanat na yung mga vloggers ni BBM. Ngayon, si Christian naman, syempre, palaban to si Christian din eh. Sabi niya na coordinated daw yung attack laban sa kanya. Ngayon, may coordinated attack. Ngayon, alam ko naman sinasabi ng mga vloggers si BBM, wala daw coordinated attack to, hindi naman daw sila bayad, gano'n. Alam mo, ang ibig sabihin lang naman ng coordinated attack ay yung napag-usapan na, guys, hindi pwede to. Pwede ba? Laban tayo. So, I believe na may isang portion na coordinated. Kasi pag makita mo yung mga sinasabi, medyo pare-pareho. I'm not saying bayad sila na gawin to, na i-attack si Christian. Hindi yun ang sinasabi ko. Sinasabi ko lang na, and when I say this neutrally. Wala akong pinapanigan dito. Sinasabi ko lang yung tingin kong nangyari dito. Na may isang grupo na nakapag-usap yan, na chat group. Kasi alam nyo, since nung panahon ni Duterte, nung mga trolls si Duterte, meron sila talagang chat group kung saan ayan, bayad yung mga yan. Tapos attack. Kung sino ina-attack nila, nagkakalat ng mga fake news. Diba may ganun yan eh. Tapos naalala ko, nagkaroon na ng mga BBM vloggers, dumami na. Tapos pati yung mga pink lawans, dumami na. At Ninito Umali, shoutout po.
May mga nagkakaroon ng mga grupo-grupo yan, mga chat groups. Kasi kailangan mag-usap-usap din yung mga iba't ibang mga grupo. At meron akong isang chat group, kasama ko yung mga ilang BBM vloggers na kakilala ko. At doon, nag-uusap kami doon. So nakikita ko talaga na meron talaga mga chat groups yan na napag-uusapan din yung mga ganyan bagay na parang for example, in this case, siguro nasabi na, pare, nakita mo ba yung ginawa ni Christian Esguerra, sinabi niya to, pare, huwag tayong pumayag dyan. Pwedeng ganun. Di ba? Pwedeng ganun lang yon. Ganun kasimple. Pero yun ang ibig Kasi sabihin. meron po kasi nangyayari ngayon sa FB na sinasabi, ganito, bakit kayo nagbabanatan ni Christian? Dilaw yan, tapos kayo, ang tanging kalaban DDS. Bakit kami ang kailangan pagsabihan? Di ba? Bakit kami ang kailangan pagsabihan? Bakit si Christian ayaw yung pagsabihan? Di ba? Bakit niya titirahin si BBM? Aray ko. Oh. Bakit niya titirahin si BBM nang hindi siya nagpe-present ng ebidensya as journalist? Pusang ina mo, Christian. Aray ko. Diba? Tirahin mo si BBM as journalist, hindi yung tanga o kasabwat, inutil. Aray ko. Oh. Ngayon magtatanda ka dito. Kahit gusto mo, ikaw na gagawin namin yung libayan moves, ikaw na araw-arawin ka namin dahil bastos ka eh. Diba? Si Libayan, walang kwenta yun. Ba't di daw si Libayan? Ayaw na yung pumatol kay Libayan, walang kwenta yan. Aray ko. Nagmamagalong lang yan. Wala kang makikita dyan, nagmamagalong lang yan. Pag dinabana mo yun, wala kang ano yan, nagmamagalong lang. Etong Christian na to, masyado to, umaabuso na to eh. Ayan ang mahirap kasi, dapat pagmaga talaga, tinatapik mo na eh. Pinagpasensyaan kasi ng mahabang panahon eh. Pinagpasensyaan. The fact na journalist, walang dinidebunk na mga figures, na mga dokumento para sabihin niyang kasabwat si BBM. Wag na tanga si BBM. Gusto kong patulan niya yung kasabwat. Doon tayo, Christian, sa kasabwat. Ipakita mong kasabwat si BBM, pusang ina ka. Wag na yung tanga. Kasi mahihirapan ka pa eh. Diba? Mahihirapan ka pa eh. Kasi baka mapahiya ka at diyan masunog karir mo. Ang isang Marcos, tanga. Ha? Isang Marcos, tanga. Tanong mo yan sa mga kadilaw mo kung gaano sila nahirapan sa mga Marcos. Oh, tama? Eh, sinasabi ko sa iyo eh. Oh, diretso. In terms of coordination, hanggang dun lang. Tapos, mga iba naman, talagang uminit ng ulo at nagsalita na rin sila na parang bastusan naman daw. Parang ganun yung lumalabas. Okay? So, ano ba talaga yung issue dito? Yung issue ba, at nakikita ko naman sa mga komento, by the way, feel free to comment. Wala tayong issue dyan sa pagko-comment nyo. Shoutout Sir Kristan ha. Okay to si Sir Kristan. Okay to. Ito ang gusto ko dito eh. Malawak ang utak. At pogi pa, sabi ni Alex. Malandi eh. Aray ko. Sa mga comments na sinasabi na nga na hindi naman daw yung pag-criticize kay BBM yung kinagalit ng mga BBM supporters. Hindi naman daw yun eh. Ang ayaw lang nila ay yung pang-iinsulto. Yung pagtatawag kay BBM na tanga o kaya kasabwat. Yes. And tulad nga nung sinabi ni Auntie Claire, I think si Auntie Claire nagsabi din nito, di ba, na parang bakit sasabihin niya kasabwat kung wala naman daw siyang pruweba? Yes. Kasabwat nga si BBM dito. Yes. Di ba? So,
Ngayon, later pag-uusapan natin yung pagiging journalist ni Christian Esguerra. Yun ang isang na pag-uusapan din natin. Bine-breakdown ko lang to one at a time para lang hindi tayo malito sa usapan. So sa usapan nung whether it's the insult or the criticism, parang marami nagsasabi, yung pang-iinsulto talaga yung ayaw nila, hindi yung criticism. And correct me if I'm wrong, pero meron naman sa inyo naniniwala na okay lang naman mag-criticize naman talaga kay BBM. Kasi kahit naman, by the way, mind you, before all of this vlog thing happened, I'm very critical of every administration. Lahat. Pag may mali, I call them out. Every single one of them. Kahit si Pinoy, I called him out. Marami akong ayaw sa ginawa ni Pinoy, by the way. I called him out on it, on my own personal social media. Kay Duterte, ang lala, ang dami ko sinabi doon. Kay BBM, may mga criticisms din ako. But having said that kasi, I like some of the things that ginagawa ni BBM. I like it. Wala akong issue Kaya nga, tinatawag na nga akong kain suka, di ba? Kasi sinasabi ko, parang okay naman yung ginagawa niya. Kahit nga sa... Ito, napakasimple, Sir Christian. Balik kayo mga ibang dilaw, ibang mga tanga-tangang dilaw na purist. Ganito na lang. Ganito na lang, para hindi tayo medyo nagiging tanga. Yung ibang dilaw dyan ang tanga. So, dapat pala, ganito na lang ginawa ni BBM. Nung nakikiusap si Digong na ituloy yung tukhang, tinuloy na lang. Nung dating administrasyon na may pogo, tinuloy na lang. Yung alyansang China na dumidila tayo ng betlog ni Xi Jinping, tinuloy na lang ni BBM. Aray ko. At yung pusang inang flood control na 13,000 na hindi makita-kita, hindi na lang in-expose ni BBM. Aray ko. Dapat pala gano'n na lang ginawa ni BBM para wala tayong para wala tayo dito sa kaargumentong ito, pusang ina mo, Christian Esguerra. Aray ko. Ma'am Christina, Ma'am Brenda Barton, shout out. Jesus, shout out. Tama mali, mga karayuma. Sagutin nyo nga kung mali ako o tama. Dapat tinuloy na lang ni BBM ang ginawa ni Digong. Mag-EJK na rin. Total, kahit anong gawing kabutihan, kahit anong gawin ni BBM para sa bansa, wala lang pala sa inyo Mga pusang inan nyo, wala lang pala sa inyo yung ginagawa ng tao para sa atin. Dapat tinuloy nyo na lang yung EJK. Dapat tinuloy nyo na lang sa China. Tinuloy na lang yung Pogo. Jonathan, shout out. Diba? Anak ng butete kayo. Ungrateful. Aray ko. Napakakupal ang pusang inang mga to. Congress, di ba? Sinabi ko nga na, uy, okay ako sa pamamalakad ni Martin Romualdez, Speaker Romualdez, yung panahon niya. Parang, so, tinatawag na akong defender, gano'n. Alam mo yun? Pero sa akin kasi, I've always been like that Kung ano yung tama, I will make a judgment call on it. Kung mali, I'll make a judgment call. In this case, naiintindihan ko lang na Christian is talagang passionate siya kasi na kung titignan mo, bakit kasi nga wala pang nakukulong? For example, sa flood control. Ay, napag-usapan namin ito ni Ronald kanina sa Heckle and Jive. Pwede niyo panurin yung latest episode ng Heckle and Jive. Tingnan mo yung pinag-usapan namin doon. Pero sa akin kasi, yung sa sobrang napuno na siya, kaya nasabi niya yon. At kasi parang nagtataka ka nga kung bakit nga wala pang ni isang kongresistang nakukulong. Di ba? Yung dalawang senador nakulong. Pero sa dalawa, yung isa nakapag-bail pa nga. So, it seems performative versus substantive
So, yun ang tingin ko nangyari sa frustration niya na nasabi niya yung nasabi niya. Ngayon, Ganito naman, ganito po, yung sa kongresistang wala pa nakukulong, eto nga yung sinasabi natin eh. Di ba? Yan nga po yung sinasabi natin kay Ombudsman Remulla. Di ba? Sasabihin nila, hindi tayo tumitira ng gabinete. Si Ombudsman Remulla, yan nga yung sinasabi natin eh. Imbis na ungkatin niya yan kay Romualdez. Di ba? Hayaan niya muna yung kay Romualdez dahil may mga nagbabawi pa. Fokusan niya yung ibang congressman. Yun yung sinasabi natin kay Ombudsman Remulla. Di ba? Ano gusto ba natin gawin, Sir Christian? Hindi ako galit sa'yo ha, kay Christian Isguera lang. Ano bang gusto natin gawin? Brasuhin natin katulad ni Digong na magpakulong katulad ni Laila de Lima, taniman natin ang ebidensya, o malaya natin pakilusin niyang ombudsman. Di ba? So, anong paggagawin natin? Si BBM mag-announce, si congressman ganito, makukulong ka na. Si congressman ganito, makukulong ka na. Sasabihin naman, marshmallow. Marshalo. Oh. Sabi ni Fred Orteza, Boss Nyolo, badatan mo si Atty. Libayan. Wala tayong sustansya dyan kay Atty. Libayan. Wala tayong sustansya dyan. Wala tayong sustansya kay Atty. Libayan. Sorry, pas ako dyan. Aray ko. Doon tayo sa may mapupulot na aral. Wala tayong mapupulot na aral dyan kay Atty. Libayan. Wala sustansya yan. Aray ko. Di ba? Hindi na natin pag-aaksayan yan. Wala yan. Araw-araw kinokontent si Yusik Claire for the views. Di ba? Yun lang po. Sir Christian. Hindi natin iaaway si Sir Christian ha. Hindi natin iaaway si Sir Christian. Mabait to eh. Mabait.
Singungaling